Mabilis na update lang tayo sa BTC kasi nagkaroon na tayo ng ng push up sa 48k na inaabangan natin. Pagpasensya niya kung kung baka maputol-putol tong yung video natin kasi nauubo-ubo ako at nasisipon ako. Nasisipon ako pati yung pagsasalita ko di ko Pero eto na-reach na natin ang 1.618. So exactly dun siya sa golden pocket Napakaganda. Ang problema lang dito di ako nakapag-short. Napakalungkot. Napakalungkot na ito kasi makikita natin sa 1 hour. Anong oras to? 5 a.m. Tingnan niyo to Napakalaking week up, week down to Pero dito tayo first time nagkaroon ng malaking week sa taas. Okay? So sa mga previous data natin dito sa mga pump natin, wala pa tayong masyadong week to the upside. Ito lang yung mga week to the upside, ito lang yung mga week to the upside. Napakahina ng week to the upside, Ibig sabihin, malakas ang bulls. Walang powers ang bears ang kinakalabasan. Okay? So example ng ng kung paano basahin ang mga candle wicks. Atong mga ganito. Mga candle wicks na ganito, magkakaroon tayo ng isa pang push down, then magre-recover na. Magkakaroon tayo ng candle wick ulit, okay, babagsak muna na onte, then magpo-push up ulit. Ganon din dito, candle wick na naman dito, push down, pero babalik na naman to the upside. So, kung titingnan natin sa daily yan, mas significant dito sa daily, na meron tayong candle wick dito, dalawang beses pa talaga, dalawang beses. Then, push up. Ngayon, medyo, example lang ng bearish candle wick, then babagsak. So kapag nakakita tayo ng some sort of ganito, kaso nasa daily tayo, so hindi pa to mukhang masyadong malakas. Kapag titingnan natin sa daily to, mukhang meron pa ring bulls dito. Pero sa 4 hours medyo naghihint to ng indecision, lalo na pag masyado malakas yung move, May indecision, pero since nagpump tayo pataas at meron tayong week up, week down dito, ang indication yan indecision sa taas, Kapag may indecision sa taas, madalas ang kinakalabasan nagkakaroon siya ng reaction to the opposite side. So bakit gano'n, So for example, hanap tayo ng mga candlestick pattern. Mga doji candle, mga gano'n, mga spinning top, mga inverse hammer, gano'n yung mga types of mga indecision or candlestick pattern sa itaas or sa ibaba, Kahit alin doon, So ito example, meron tayong push down dito. Meron tayong push down, meron tayong candlestick pattern na bullish hammer, Actually inverse hammer to, Inverse hammer. Ibig sabihin, meron tayong support dito, hindi niya mai-push down, makikita natin nag-close ng green, At may wick to the upside, Ibig sabihin, tina-try i-push up pero hindi ma-try i-push back down kapag nasa ilalim tayo. So bullish 'yun, Kapag naman sa bearish, so meron tong some sort of indecision up na nagsa-side more on the bulls kasi hindi maibagsak ang price ng mga bears. So ang naibagsak lang nila itong week lang na to, ng mga bears. So example naman ng ano bang pwede? Ito parang spinning top. Ito spinning top dito sa itaas, nag-i-indicate na okay, pwedeng i-push up or pwedeng i-push down ang price sa itaas. So ano mas likely na mangyari kapag nasa itaas or may indecision sa itaas or basically sa resistance? Since maraming tao, maraming traders ang alam na kapag nasa resistance level ka, mas logical, mas wise na magbenta. Okay? So dito sa point na to, ang emotion ng mga tao diyan naglalaban pa, bullish and bearish. Pero once na makita nila na okay, mukhang ayaw na i-push up, ayaw na ma-push up ng mga bulls ang price, hindi na kaya ma-push, may indecision, hindi sure kung gusto pa ba i-push up or i-push down. Doon papasok yung change of emotion na okay, mukhang mas maganda kung magbenta na lang kasi ayaw na mag-push up. So makakita tayo ng susunod pang candle dito, which is kamukha niya ngayon itong candle na to. Ang candle ngayong nasaan ang layo ito ang candle na ito. So doon din siya nag-start magkaroon ng dump.
ng sunod-sunod, no? Dito sa ATH na to. So, pwede nating masabi, hindi ko sure, pero ang at least sa candlestick pattern, so meron tayo ang una candlestick pattern, no? Ang candlestick pattern natin may suggestion of indecision dito, may maliit na some sort of uh, low liquidity dito na tipong, or actually baka hindi low liquidity to, no? O malaki yung volume no? Malaki yung volume, hindi low liquidity to. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng kumbaga war sa bulls and bears dito at medyo nananalo ang bears. Okay? So, meron tayong sa ito, ang side ng bulls to, no? Or basically side ng bears to, pero na-push down ng bears at dito yung side ng bulls, no? Na na-push down ulit ng bulls dito. So, ang kinalabasan dito tayo banda, no? So, ang kinalabasan, no, mas nananalo sa ngayon ang mga bears, okay? Sa at least sa candlestick pattern, okay? So, kung hindi na tayo sa candlestick pattern magbabase ng TA natin, sinisipan pa rin ako, no? Siguro mga 1 week ata itong may sipon ako at ubo. So, ang kakalabasan, titignan natin sa impulsive theory. Sabihin natin, meron tayong 5 waves dito na ending diagonal. So, ang ending diagonal, ang itsura niyan ganito, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 ending diagonal na expanding wedge, no? Doon nabubuo ang mga candles, hindi candlestick pattern, mga pattern trading na meron tayong mga triangle, meron tayong mga head and shoulders pattern, ganyan kunwari. Kaso ito, no, hindi head and shoulders pattern to. Kung magkakaroon ng head and shoulders pattern to, most likely parang ganito ang itsura niyan, ganyan. Then tsaka siya babagsak, head and shoulders pattern, no? Kung ganyan ang gagawin, pwedeng pwedeng hindi. Pwedeng dumiretso na agad siya dito. Actually, baka head and shoulders pattern pa rin yun, no? Ganyan. Head and shoulders pattern pa rin. Doon nabubuo yung mga patterns, no, na mga geometrical figures na pattern na magkakaroon tayo ng descending triangle, ascending triangle, baliktad. Paano nga ba yun? Ascending triangle. Paano mag-ascending triangle? Ito, ascending triangle. Sorry, yan. Ayan, ascending triangle. Sa ngayon, meron tayo expanding wedge, rising expanding wedge. So, parang no, itong expanding rising wedge, para siyang yung normal na rising wedge, pero ang rising wedge kasi, no, pag ganito, no, pag ganyan. Yan, pag ganyan ang rising wedge. Pero ito, expanding wedge na pag ganyan, no. Medyo mahirap i-trade to, no. Medyo mahirap i-trade to kasi ang mga push up nito malalayo, no, malalayo. Okay? So, mas maraming chance na ma-weak up ang mga shorts dyan. Or basically, kung sa kung corrective move naman, ganito yung expanding wedge na falling expanding wedge naman ang tawag. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, then magpa-pump, no? So, ang kakalabasan, kung gusto mo mag-long dito, mabibingwit ka dito, no? Kaya kung maglo-long ka dito, mabibingwit ka dito, tsaka dito, no? So, ito example yan, no? Paano nga lang to, bullish nga lang to. Yan, tsaka yan, no? Mahirap mag-short dyan sa mga yan. Okay? So, sa ngayon, ang pinaka-point lang natin ngayon, nakakabuo tayo ng 5 waves. Meron tayong hindi na to minimum target, no? Most likely maximum target to ng 5th wave. So, ibig sabihin, kapag bumagsak tayo. So, may pinag-usapan tayo last update, no. Kapag bumagsak tayo dito, so ina-expect ko babagsak to, no. Babagsak to. Pero kapag ito bumalik sa taas na naman, nalagpasan niya ang 1.618, medyo magdadalawang isip na ako doon sa pagiging bearish. Okay? Ang kakalabasan nun, baka meron tong massive pump na paparating. Okay? So, abangan natin yon. Pero at the same time, abangan rin natin yung potential na pagbagsak nito kasi pasok na pasok to sa minimum target ng 5th wave. Okay? So, recap lang, no? Recap lang para sa mga hindi nakasunod dun sa kung bakit may 5 waves tayo dito. Meron tayo dito, no? So ang start nito, no? So, recap lang ng buong impulse wave theory simula dito sa ATH, no? So, meron tayong at least meron akong isang video na
na medyo maasim yung ano ko, maasim yung prediction ko na maglo-lower low tayo, no? Medyo maasim yun. Actually, mamaya natin pag-usapan yun. Unahin muna natin yung ano, yung bullish, no? Kasi baka magalit kayo sa akin, eh. Joke lang. Pero isa mga nakikita ko lang naman yun. So, for example, meron tayong potential na ABC correction dito. ABC correction done, tapos na, no? At makakita tayo ng 5 wave counts dito. 1, 2, 3, 4, 5. So, basically, meron tayong completion ng C wave. So, ganun ang sa bullish side. So, ibig sabihin, meron dapat tayo impulse 1, impulse 2, impulse 3, 4, 5 na paparating dito. Para sa bigger, pupunta tayong weekly saglit, para sa bigger fifth wave na macro fifth wave. So, ibig sabihin, meron tayong ganito, no? Meron tayong first wave, second wave, basically third wave, fourth wave, fifth wave, at aabot to ng mga bandang 100k to siguro mga 180k, 175. Hindi ko sure. Ano lang yun, hula ko lang yun, no? Or more like estimation ko lang yun, hindi ko sure, no? Pero at least dapat aabot tayo ng mga bandang 80k to 100k kung magbo-bull market tayo, no? So ganito ang projection ko kapag bullish, no? So ibig sabihin, meron tayong third wave dito, meron tayong fourth wave dito, okay? So ayun ang inaabang natin. So ibig sabihin, kapag meron tayong impulse move pataas na mag-AATH tayo, kailangan ang para mag-stay bullish tayo, kailangan ang push down nito, or basically ang pag-push up nito impulsive, malakas sa ganyan, na barely nagpapahinga. So mukha siyang barely nagpapahinga, okay? Barely nagpapahinga. Ando dun siya, may signs of pagiging impulsive or pagiging third wave possible, okay? Pero ang rules ng impulse wave theory, kailangan ang third wave umaabot ng 1.618. Okay? So, rules ng impulse wave theory, titignan natin kung ito ang first wave, meron tayong second wave dito. Malayo pa ang third wave. Nasa 80k pa. 80H dapat. Kung gagawin natin regular chart siguro, tignan natin, wala pa, no? Kailangan mag 50k nito. No? 50k. Okay? So, kaya ko sinasabi, yung 48k, kapag lumagpas pa tayo doon, at ito nga, basically, kung sa regular chart tayo bumabase, at makarating tayo ng 50k up until 51k, medyo, mag-iisip na ako. Mukhang hindi na ako bearish. Mukhang highly bullish na talaga ako. So, ayun ang may isip ko, no? At least sa galaw ni BTC, no? So, doon na ako magtitingin-tingin ng mga altcoins, no? So, eto kung naka-logarithmic tayo, ang third wave pa sa mga bandang 80k pa. So hindi natin sure kung alin ang pinakatama doon, pero may mga taong tumitingin ng regular chart. So, kailangan natin i-check ang regular chart din sa basically sa impulse wave theory. Kasi meron din tayong tinatawag na 50% retracement rule, no? Na ganito, no? Mula dito sa pinakataas hanggang ilalim. Nasa taas tayo sa ngayon, no? Nasa taas tayo. Yan. So, nasa bandang taas tayo, no? So, hindi natin gusto bumalik ng 42k area. Okay? Hindi natin gusto bumalik ng 42k area. Okay lang yun, pwede pang maging bullish yun. Pero, generally, ayaw natin bumalik ng 42k area kung bullish tayo. Okay? So, babalik tayo ng logarithmic. So, ang isa sa mga pinakamalaking invalidation nito, kapag in case na sabihin natin, okay, babalik nga tayo ng 42k or baka lagpas pa, mag-aaroon tayo ng corrective moves dito siguro or dito siguro. Yan sa mga area yan. Itong box na to sa 33k hanggang 38k. Kung doon lang tayo, goods pa, no? Masasabi ko. Kasi ang kalabasin nito, mag-aaroon pa tayo ng ganyan, tsaka ganyan. Okay? So basically, meron tayong some sort of first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave pang mini waves ng mas malaking third wave na to, no? So, ganun ang gagawin most likely. Okay? So, ang pinaka-problema kapag lumagpas tayo dito sa number 1 wave. Okay? So, malayo siya, no? Napakalayo pa ni 1 wave. Dito sa 31k. So, yan. Nakalagay, 31k. Ang worrying sign kapag medyo bumabagsak tayo below sa 33k, pag bumabagsak tayo below 33k at nakaabot tayo ng 31k, lumagpas, may invalidation doon. Sorry na, sisinok ako. So, ang dami na, sinisipon na, sinisinok pa, at iniubo pa, no?
Pero anyway, ang kinakalabasan, magkakaroon ng invalidation at dun na papasok ang bearish wave count natin. So, pakita ko na yung bearish wave count natin ha. So, meron tayo sa bearish wave count, ang dami naman nito. Buburay ko na lang ng normal yan. Yan. Meron akong napakalaking prediction para sa bears, no? Which is hindi bihira nyo to maririnig sa mga influencers, no? Ganun din, pang atong tawag dito, pang disclaimer lang, no? Ang experience ko lang, no? Hindi ganun kahaba ang experience ko. So, eto pwedeng baka mali talaga ako, no? Pero sa nakikita ko, at least sa mga napag-aralan ko sa impulsive theory, na pag-aralan ko sa 2 years to 3 years kong experience sa pag-google, pag-YouTube, at hinahanap yung mga actual na influencers na hindi sila nag-i-influence dahil ayun yung gusto ko marinig. More like ayun kasi talaga ang nakikita ng mga tao, no? So ito for example, no? So gato ang bearish wave count most likely. Hindi ko sure kung gaano kalalim to. Pwedeng hanggang dito lang to sa mga area yan, mga banda dito lang. Na baka sabihin natin 14k, 13k ganyan. Hindi natin sure, pwedeng mag 3.5k yan. Hindi ko rin alam. Okay? Hindi ko sure, pero titignan natin yan sa mamaya kung may possibility ba or anong targets kung magkakaroon ng possibility. Okay? So anyway, meron tayo impulsive theory dito 1, 2, 3 at imbes na dito ang 4, dito ang 4 at dito ang 5. No, ang pinaka-advantage ng bearish na ganito, bearish wave count na to, magkakaroon tayo ng super cycle dito. Na tipong bagong waves dito, bagong waves na malalaki. Na tipong baka siguro umabot tayo ng million after 10 years. Masasabi ko, no? At retirement na 'yon, hindi mo na kailangan magtrabaho. Ay yung pinaka-advantage, no? At least kung babagsak tayo ng matindi, meron pa tayong some sort of napakatinding bull market na super cycle. Pero most likely matagal pa 'yon, okay? Matagal pa 'yon. So, alam ko lahat tayo, no? Almost lahat naman tayo sa crypto gusto kumita tapos labas na agad tayo, no? Na tipong okay, gusto ko ngayon na retirement ko, no? So, actually, ganun din ako, no? Hindi yung feeling ko. Gusto magkaroon ng quick bucks, no? Mabilis yung pera. Na ngayon ko na makukuha yung rewards ng pag-aaral ko, no? Parang ganun, no? Gusto ko rin ng ganun, no? Kaso, syempre, ang reality, yung gusto natin, hindi mostly mangyayari, no? So, ang tinitignan ko, kung may possibility maging bearish to, at least sa pag-aralan ko, mukhang meron pa rin. Kasi sa data hindi natin makita yung whales nag-accumulate dito at merong malaking setup to ng corrective move. Malaking setup, no? Papakita natin yon. So, eto, no, meron tayong potential A wave, B wave, C wave na zigzag correction. Meron tayong 5 waves dito, 1, 2, 3, 4, 5 zigzag correction, 5, 3, 5. Meron tayo dito ngayon A, B, C. A, B, C. Okay? Which is, ang C wave, madalas ang target niyan, 1.272 hanggang potentially 1.618. So, tignan natin ha. So, kung meron tayong ganito, mula dito sa ilalim, papunta dito sa taas, papunta dito sa ilalim, hindi pa tayo nakaka-reach ng 1 fib, no? Kung titignan sa regular chart, doon tayo, actually, sa 1.27 to 1.236, yan, dito sa area to, doon tayo actually tumatambay, no? Nagkakaroon ng some sort of rejection. So, hindi pa tayo nakapunta ng 1.618, no? Isa sa mga target din ng C-wave yan. Pero kapag nakapunta tayo dyan, parang lakas teka lang ha, lakas ang dump ni BTC Okay. Anyway, medyo lakas ang dump ni BTC. So, medyo malungkot ako kasi hindi ako nakapag-short dito. Kasi masasabi ko itong part na to, ultimate short position to. Kasi ay na dapat ang final push to the upside. At least kapag bearish ay na dapat ang final push to the upside. So, pinakita ko kanina, no? Papakita ko ulit mamaya. Pero balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ang C-wave, meron tayo dito, no? Yan ito, no? A,
B, C. At ang target niya madalas, ito. So, makikita natin kung saan siya nagko-close below, no? Lagi dito sa mga area to. So, ito, hindi pa tapos tong wick na to, no? Hindi pa tapos yung wick na yan. At, ang, ano to, 1, 2, 3, 4, 5 candles na nasa ilalim ng 1.236 hanggang 1.272. Okay? Sa ngayon, hindi maganda yon. Hindi maganda yun, ha? Kasi, nag-i-indicate na C wave na mini wave to, no? Or basically small C wave. So kapag ganun yun, ang kakalabasan, most likely kapag bumalik tayo dito sa mga area to at na push down natin to, at basically bumalik tayo dito sa mga 31k, maka-confirm natin ang some sort of lower lows. Or at least baka ano, no, double bottom lang, baka yung mga tipong babagsak tayo ng katiting na ganyan katiting lang. Ito, no, sabihin natin, ganyan katiting lang, ang tawag ng mga tao dyan, double bottom. Actually, double bottom ang itatawag ng mga tao dyan. Pero actually, sa impulse wave theory, C wave to. Or basically, lower low. Okay? So, possible yun, ha? Possible yun, ha? Baka mga bandang 14k or 15k exactly lang tayo, no? Na, eto, ang low neto, 15,500. No? Pwede tayo mag 15k na, siguro mga 15, basically 15k, no? At, pwede pa rin masabi na C wave yun. So, titignan natin kung may possibility in case na mag-drop tayo. Anong target ng C wave? Anong target mula dito sa pinakataas na to hanggang dito sa ilalim? Actually, masyadong maaga to para i-point out. Pero sa at least sa nakikita ko sa 4 hours natin, dapat may completion na tayo dito. Dapat may completion na. So, ang inaabangan ko dito dapat magre-reject na tayo dito. So, nagre-reject nga naman tayo. Hindi lang ako nakapasok dito kasi 5 a.m. or 4 a.m. to ng hating gabi kahapon or basically kaninang umaga ng 4 a.m. hindi ako naka-enter kasi tulog na ako. No? So, wala tayong makitang wala tayong makitang retest of some sort pa sa ngayon. So, medyo pangit mag-enter ng short, no? Medyo pangit mag-enter ng short na wala pa tayong makikitang some sort of ganito, no? Nag-bounce dito, then tsaka palang babagsak. Na makakita tayo ng lower high, wala pa tayong nakikitang lower high, no? Puro dump pa lang to. So, makaka-expect pa tayo siguro mga after ilang oras pa siguro, actually baka mga ilang araw pa siguro, mga 1 day to 2 days pa bago magkaroon ng some sort of lower high, bago tayo magkaroon ng push down in case na bearish, no? So, ayun lang yung point ko dito, no, na medyo dapat dito na ang final push to the upside. So, mga ka-expect dapat tayo sa mga susunod na araw na medyo at least magko-correct dapat. Okay? So, ayun lang ang nakikita ko. So, balik tayo sa pinag-uusapan ko kanina na itong ABC crash na kung i-measure natin tong C wave, ano kaya ang targets na ito? So, madalas ang C wave, no, ulitin natin, 1.272 ang target. Ang una niyang target 1 fib, sunod yung 1.236, 1.272, then ang final target niya 1.618. So kung titingnan natin sa pinakataas, kung etong buong to ay corrective move, dapat ganito ang itsura niyan. Yan. So gawin nating regular chart. Meron tayong first target. Actually, no, nakalimutan ko i-point out ang 0.618 isa sa mga pinaka minimum target ng C wave. Okay? So ang pinaka targets ng C wave, ito. So basically hindi na pwede tong mga to, no? Negative to eh. No, hindi pwede tong mga to. Okay? Negative to kapag sa regular chart. Pero pag sa alisin mo natin tong mga negative, teka lang ha. Yan. So ang una nating target, since hindi na pwede to, since nasa negative tayo, sa regular chart, ang pinakaunang target 14k hanggang 13,300. 12,300, sorry. 12.3k. Okay? Ayun ang unang target ng C wave. Mapapansin din natin nasaan ang basically yung nasaan na ba yun? Nasaan ang first wave natin dito, no? Dito ang first wave, no? Basically dun sa 0.618. Itong start ng pump na to. No?
1, 2, 3, 4, 5. Kung sabihin natin, pero ano to actually, no, wala tong etong first wave na to, walang kinalaman sa invalidation of anything dito. Kasi pwede natin masabi, pero ano lang, no, medyo nakaka-curious lang, no, nakaka-curious lang tong part na to na umaabot tayo ng 1 fib. I mean, 1 fib tuloy, sorry. First wave, at exactly dun siya pwedeng mag-bounce sa first wave at notching out. Notching out. Sorry. Notching ako. Napaka-awkward. Notching ako, putik. Sorry. Nawala. Nakakaasar pag nawawala no? Pero anyway, interesting, no, na nakaka-curious na dito talaga siya possibly mag-dump, no, at mag-bounce afterwards, no? Kung babagsak tayo, di natin alam. Baka pwedeng hindi na, no? Pero actually maraming analyst na nagsasabi na mukhang hindi na tayo babagsak, no? Masasabi ko naman napakalaki ng point nila doon. No? Kasi napakalaki rin ng naipump ng BTC, no? So medyo malabo at least in terms of kung wala sa impulse wave theory, kung wala tayong basihan ng impulse wave theory at titigil lang natin ang price action, highly likely na mas bullish dapat ang tingin natin dito, no? Pero kung impulse wave theory, ando dun yung idea pa rin, no? Pwede tayong bumagsak pa rin, Kaya hindi ko masabing 100% bullish tayo dito sa mga area to. Sa shorter time frame, bullish tayo. Shorter time frame, sabihin natin dito, magbabounce tayo dito. Then magiging long-term time frame yun kapag na-confirm natin na hindi tayo babagsak below, no? Ibig sabihin, ganyan lang, long-term time frame na bullish na yun, kakalabasan. Sa ngayon, ang view ko, short-term time frame bullish pa rin, no? Pero syempre, nakabot na tayo dito sa mga levels na to, medyo flip bearish tayo sa short term. Sa short term lang, short term bearish lang na konti, no? Kasi na-meet na natin ang isa sa mga pinaka-importanting levels, no? Yung 48K. Anyway, kapag gagawin naman natin logarithmic to, ang target dapat 1 fib 1.272 hanggang 1.618. Okay? So actually pwede mag 17K lang to, no, kung ganun pa rin yung rules natin sa impulse wave theory. Kaso napaka-weird na ganito lang yung ABC correction nito. Kakaiba. Kung kakaiba tong ABC correction na to, dapat lower low to. So most likely ang target niya 10K kung lower low. Kapag mas malala, dito sa 7K. Which is kung papakinggan nyo, no, napaka-absurd na magsa 7K pa si BTC. Napaka-absurd. Parang imposibleng mangyari, no? So, actually, pwedeng imposible talaga, no? Kasi nga, yung ina-explain ko lang dito, kapag price action lang titignan natin, mukhang napakalabong mangyari nito, no? Ayun lang yung gusto ko i-point out, Sa ngayon, masyadong maaga magsabi ng mga targets ngayon. Okay? Kasi wala tayong confirmation dito. Pero magandang thought experiment to, no, na tipong kung in case nababagsak tayo sa 31K, ano kaya ang abangan nating targets, no? So basically sa 14K at itong 10K muna ang targets natin, no, itong box na to. Kung babagsak tayo at most likely mga ilang months to a year siguro yun, no, na kung babagsak man tayo. Pero anyway, ay lang yung point ko. Ay yung ang dalawa kong basa sa BTC, no, na kapag dapat hindi tayo babagsak below dito. Yan, below dito. So kung mag-correct siya, kahit anong gusto niyo gawin dito, mag-correct siya, okay lang. Then pwede siya mag-pump afterwards. Kakalabasan. Okay? Pero pag bumagsak below, okay, nagkakaroon na ng probability na babagsak pa tayo into lower lows. Okay, pero napakalayo pa nun. At hanggat hindi pa natin nagagawa yun, hindi pa natin nagagawa to, bullish pa rin tayo. Okay? So, ano lang yun, no? Idea lang yun. Mga future probabilities kung mangyayari man, hindi siya set, hindi siya guaranteed na mangyayari. Okay? So, ang tingin ng maraming tao dito sa ngayon, ito ang gagawin. No? Yan ang gagawin. So, admittedly,
possibly na ganyan talaga ang gagawin, no? Na mas higher chance kasi nakapag-pump na tayo dito sa mga area to. Pero at the same time, yung probability na magkakaroon tayo ng dump dito dahil wala tayong nakikita data sa whales dito, sa ibang analysis sa sa rate cuts, no? Kapag nagre-rate cuts, nagdadump ng matindi ang market, no? Tapos hindi pa natin alam kung ano mangyayari sa BTC ETF BTC spot, hindi ko pa itawag. Spot ETF, di natin alam kung anong mangyayari sa spot ETF. So puro hula tayo doon, no? Puro hula. Puro ma-approve ba o hindi. Pag na-approve, anong galaw ng market doon? Hindi natin sure. First time ni BTC 'yun. Ano pa ba? Recession, magkakaroon pa ba ng recession? Hindi natin alam. Masosolve ba ni Jerome Powell yung inflation? Hindi natin alam, no? May mga signs na na mukhang masosolve niya, pero historically, no? So, pakita lang natin mabilis bago natin end yung video. Historically, no, sa ano nga ba tawag dito, interest rate. Yan, interest rate. So, historically, so wala tayong data sa BTC na yan, for example, no, ang pinaka-data lang natin na nag-rate cut tayo. Ito lang yung nag-iisang rate cut natin sa BTC, which is ito yung COVID dump. Malakas sa dump to na 70% dump, no? Ay lang ang pinaka data natin na nagkaroon tayo ng rate cuts sa BTC. Ito yung BTC, itong orange line na to, itong blue line yung interest rate. So ang kinakalabasan, first time ni BTC magre-rate cut ng ganito kataas mula dyan, ganyan kataas at magre-rate cut tayo. First time gagawin ni BTC yun. Okay? So papakita ko lang saglit si S&P 500 since wala tayong data kay BTC na may experience siya sa interest rate na nagre-rate cut ng matindi. Titingin tayo ng next best comparison, which is S&P 500. Ito, no? Naka-logarithmic pa tayo. Okay. Ano to? May napindot na naman akong kakaiba. Ano tong point lang pala to. Okay, anyway, sorry. So ito, no, for example, nagkaroon tayo ng rate cuts dito, no? Nagkaroon din tayo ng recession dyan. Anong ginawa ng price ni S&P 500? Nag-dump. Malaking dump to, 20% ata to, no? Kasi hindi tayo nakatingin sa S&P 500. Siguro, mamaya titingnan natin. Pero most likely, parang 20%, 30% dump yan ata. So, sa stock market, malaking big deal yun, no? Big deal yun. Kasi, matagal na tong stock market, no? Makita natin, 1972 pa to. At solid na yung liquidity nito. So, ibig sabihin, almost lahat ng tao na pwedeng maka-access ng stock market ay nagte-trade. Ibig sabihin, widely accepted na tradable ang stock market, no? Ang BTC hindi pa widely accepted. Kaya baby pa si BTC kumpara kay stock market, no? Or basically kay S&P 500. So anyway, eto, no, meron tayong dump na naman, or basically rate cut. Nagkaroon din tayo ng recession dito. Nag-dump ulit si S&P 500, nagkaroon tayo ng ABC correction, ABC pump, no? So saan natin makikita kung saan siya nag-i-start mag-pump? Dun sa ilalim ng rate cut, kung kailan nag-stop nag-rate cut, no? Kung kailan naging stable ang interest rates, dun siya nag-pump. Okay? Hindi siya nagpa-pump sa cuts, nagpa-pump siya sa stability. Okay? So, dito rin, makikita natin, nagkaroon tayo ng rate cut sa pandemic, sa COVID dump. Ito, nag-COVID dump din. No? Pareha sa BTC na nag-dump sa rate cuts na ito, no? Then, nagkaroon ulit ng stability. Nag-pump ulit. So, mapapansin natin, no? Habang nagpa-pump tong interest rate natin, dun din nagpapahinga si S&P 500. Potentially baka mag-higher high pa to, di natin alam. Pero in case na hindi, doon natin makikita, sorry, na didistract ako ng sipon ko na naman.
kapag hindi nag-higher high to, most likely, sa rate cuts nito, baka pamagsak rin to, no? At doon din papasok ang pagbagsak ni BTC. So, hindi natin sure, bumabase lang ako sa history, no? O, meron pa ba tayong makikita dito sa history? Ito. Ano to? 1991 pa to, no? Wala tayong ngayon pa lang tayo nag-aaroon ng mga matitinding rate cuts, no? Ito, matitinding rate cuts. Sa past history, di natin alam kung ano bang ginagawa ng Fed dito. So, most likely, ang pinaka history lang natin itong mga to, no? Or pagkukumparahan, ito lang talaga. So, dito kaya, meron ba tayong makikita? Meron tayong some sort of maliit nga lang to, no? Maliit, no? Tapos nag-pump rin naman tayo. Di natin masasabi, no? Pero etong dalawang to yung pinaka kilala kasi the Great Recession to, at ito ata yung hindi ko alam kung tawag dito, nakalimutan ko na. Dot-com bubble burst. Basically, yung dot-com era, yung kung kailan nagiging sikat na yung mga Amazon, mga kung ano pang mga klaseng .com sa internet. At hindi ko exactly sure kung ano nangyari doon, pero nagkaroon ng crash dyan. Ito yung crash na yun. Kasi meron din tayong some sort of maliit na recession dito. Obviously, ito yung recession na yan. At nag-rate cuts tayo. Tapos meron pa tayong susunod na recession dito, no? Matinding recession to. The Great Recession ang tawag. Okay? So, nagkaroon tayo ng ABC correction. So, ganun lang ayun lang yung pinaka-basis natin or comparison na pwede natin makita sa potential na gagawin ni BTC, no? Kasi meron tayong ginagawa sa S&P 500 na nagkakaroon tayo ng some sort of push down or dump sa kapag nagre-rate cuts tayo, no? Basically, baka dahil lang sa recession yun, no? Pero hindi natin sure, no? Kasi yung history ng rate cuts, nagkakaroon lagi ng dump, no? So, hindi natin alam, baka ganun din ang gawin ni BTC. Okay? At masusuportahan yung idea na baka meron tayong ABC correction na malaki dito. At itong malaking pump na to, which is nasa 1.27 to target, perfect na setup. Perfect na setup para sa rejection ng C-wave. Okay? Perfect rejection area to, Yan, basically, itong buong to. Okay? Pero magdadalawang isip na pag umaba tayo ng 50k. Okay? So, ayun lang siguro update natin. Wala tayong trading idea. Kasi di pa tayo nagkakaroon ng some sort of bounce. Most likely, sige na nga. Tingnan natin yung ang trading idea natin. Daily. Most likely ang daily, ito lang naman, daily retest. Daily level na retest. So basically 47k. Pwede tayo mag-enter dito ulit sa 47k. Kapag mag-short sa long, medyo malabong makahanap tayo dito. Medyo malabo makahanap dito siguro, masasabi ko. Nalagpasan na natin tong daily level na to. So ito siguro ang susunod natin. Yan. So dito sa 43,800, basically 43,900, pwede tayo mag-long, then potentially mag-pump. Stop loss lang dito, stop loss lang, basically pwedeng dito. Kung mas gusto nyo mas safe, dito talaga sa taas na ito at dito sa ilalim na ito ang mga stop loss, no? So ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys. Na-hatching na naman ako. Ayun lang, gusto ko nang i-end tong video. Bye bye, GG's.